Hey guys, welcome back again to my channel. So for this video, let's talk about the Poco X6. So ito na nga, 2 or 3 months ago nang inirelease to ng Poco sa market. Almost kasabay to nang inirelease ang Poco M6 Pro na ginawa natin ng review. So marami rin yung nagre-request na gawan din natin ng review itong Poco X6. Kaya naman, syempre, as your request guys, gagawan natin yan. So, a month ago, worth it pa ba bilhin ng isang Poco X6? Alamin natin yan dito sa aking review. Let's go! Alamin natin, ano nga ba ang kasama inside the box nitong smartphone na to once you purchase the Poco X6. Well, this is the official box nitong smartphone na to. So, maganda dito, premium din naman yung pinaka-box niya. So, meron tong plastic seal, which is, ayan, balot na balot. Kaya naman, kahit na medyo, alam mo yun, mabasa yung lagayan, hindi basta-basta papasukin yung mismong unit sa loob. So, once you unbox the device, ayan, tanggalin natin yung plastic. Ayan, napaka-premium ng box nitong smartphone na to. Once you open the Poco X6 official box, bubunga dyan sa inyo yung isa pang maliit na square na box na kulay yellow, which is nakadikit sa bandang likod dyan, yung official SIM eject tool. Ayan po yun, no? So, huwag kayong gagamit ng ibang pang-eject. Yan lang po. So, bukod dyan, kasama na rin inside the box yung warranty card as well as the quick start guide, which is ito yon, yung mga documents na yan. So, wag nyo basta-basta itatapon tong box na to kasi kasama na rin dyan yung protective case. So, hindi mo na kailangan pang bumili ng case for this smartphone. So, sinama na rin po yan ni Poco and maganda siya. Ayan, no? So, test natin later on kung gaano siya ka-fit sa device. Sunod na makikita nyo inside the box is the official Poco X6 main unit, which is ayan siya. So, nakabalot pa po yan ng additional plastic. Ayan. So, tingnan natin kung gaano ka-fresh and kaganda ang bungad sa atin. Ayan siya. So, right after that, mamaya na natin explore yan. Tignan natin kung ano yung nasa ilalim. So, meron na itong kasamang USB Type-C cable, which is ito yun, guys. So, ang maganda dito, makapal and for sure, matibay yung mga ganitong datingan ng mga USB Type-C. And right after that is the wall charger or the adapter, no? So, kasama na po yan, which is 67 watts. So, hindi siya kagaya ng ibang smartphone na binibenta sa market na walang kasamang adapter. So, ito po, ayan, kasama na po. Hindi nyo na kailangan pang bumili. Kaya naman, I think for this smartphone, talaga naman napakasulit kapag bumili kayo nito, no? So, completos ricados. Kumbaga, gagamitin nyo na lang, in short, once you purchase the Poco X6. And right after nyo ma-double check kung wala nang kailangan inside the box, pwede nyo nang itapon. Naman natin ngayon guys, kamusta nga ba ang fittings nung free protective case inside the box ng Poco X6? So one of the good news na talaga namang nagandahan din ako sa case na kasama is first, protected yung mismong camera lens. So as you can see, pwede mo na pong ilapag, no, yung mismong device kahit na ilalim yung camera. So, hindi siya basta-basta magagasgasan. And yung mga ports niya, like yan, yung USB, the speaker, talagang ano siya, perfectly fit dun sa mismong case. Yan, no? Even yung mga sensor niya, like the infrared sensor, yan, like yung mga microphone, ayan. So, kitang-kita nyo naman na walang kahit na anong nakakasagabal. Even the volume key or the power key is perfectly fit dun sa mismong protected case. Don't worry guys kasi hindi mo rin halos mapapansin na nakalagay yung pinaka-casing sa mismong unit even na ginagamit mo siya or nakaharap sa inyo yung phone kasi wala yung kahit na anong nakakaabala sa pinaka-bezels nung device. At hindi lang yon kung hahawakan mo siya, so almost walang pinagbago. Perfectly fit nga. So, alam mo yun kung ano yung official na laki, yung bigat, and yung feel kapag hawak nyo ng walang case, almost the same kapag naka-install yung official case ng Poco X6. Ngayon naman, magkano nga ba ang price or official SRP ng Poco X6 and at the same time, saan mo siya pwedeng mabili? By the way guys, you can now avail this Poco X6 at Lazada and Shopee. So, they have two variants na pwede kayong pagpilian. Andiyan ang 12GB RAM with 256GB internal for 13,590 pesos. And the 12GB RAM with 512GB internal for 16,990 pesos naman po. So, imagine guys, sa ganyang presyo, di ba? Saan ka nakakita? Merong ganyan kalaking RAM and ganyan kalaking internal and hindi pa pahirapan to avail this smartphone. So, ano pa inaantay nyo guys? Pwede mo na yan i-avail. Just click the official link
on the description below. Para syempre hindi kayo may scam or mabudol once you purchase this smartphone through online. Ngayon naman, explore natin yung buttons and the ports nitong smartphone ng Poco para kahit syempre dito pa lang sa ating review, nabivisualize or nafe-feel nyo na kaagad ano ang meron sa smartphone na to pag nahawakan ninyo or nakita ninyo personally. So, sa bandang ilalim, makikita nyo dyan yung lagayan ng SIM card, which is the SIM card slot, na kapag in-eject ninyo guys, may lagayan to ng dalawang SIM card, which is dalawang nano SIM po ang pwede ninyong ilagay. And as you notice, wala po itong lagayan ng micro SD card, which is non-expandable po ito. Kaya kung mapapansin niyo, yung base storage niya ay mataas. Katabi naman yan is yung microphone, which is ito yon, yung maliit na butas. So, hindi po dyan ini-eject yung SIM card ha. Huwag nyo po yan tutusukin ng ejector pin kasi possible ma-damage po yung microphone. So, possible hindi kayo marinig ng kausap ninyo pag nangyari yon. Ano? So, next is the USB Type-C port, which is ito yon. So, obviously, dyan din sinasaksak yung charger or something like yung USB Type-C cord kung magta-transfer kayo ng mga files from your phone to your laptop. So, next is the speaker. Ayan, loudspeaker siya. So, ito yon yung nasa bandang dulo na magkakatabing maliliit na butas. So, yan yung pinaka-loudspeaker naman itong Poco X6. At kapag nakaharap naman sa inyo itong smartphone, sa bandang kanan, dyan nyo naman makikita yung power key. Katabi naman yan is the volume key. Ayan siya. So, lagi naman yan most likely magkatabi yung mga button na yan. Sa bandang itaas naman tayo. So, dito makikita nyo yung IR blaster na tinatawag, which is ito yung infrared sensor. So, itong smartphone na to kasi, pwede nyo siyang gamitin as a remote control ng mga smart TV. Next naman is itong maliit na butas na yan, yung nag-iisa na yan. That's the secondary microphone para if ever na, sabi ko nga, wala kayong dalang earphone, may kausap kayo, naririnig pa rin kayo na malinaw ng inyong kausap. Next is the secondary speaker, which is ito yung tatlong butas na magkakatabi. Ayan yung nagsiserve as a additional speaker. Yan. So, kaya naka-dual speaker itong smartphone na to. And, one of the good news guys is meron ang Poco X6 ng 3.5mm headphone jack. Para naman sa mga, alam mo yon, sa mga gumagamit pa ng mga conventional na earphone, nothing to worry, meron pa rin po kayong saksakan dyan. Alright? So, yun ang maganda kay Poco, hindi pa rin niya ginigib up. Unlike with other smartphone today sa market, wala na pong 3.5mm earphone jack. At sa bandang kaliwa naman, na gilid, wala pong kahit na anong buttons dyan or ports na makikita. Ayan. So, malinis po yan. Weight naman guys, nothing to worry kasi hindi naman ganun kabigatan tong smartphone na to kasi meron lang tong 181 grams. Kaya naman kung sakaling ginagamit mo siya all throughout the day, nothing to worry kasi hindi mangangalay ang inyong mga kamay. At kagaya ng lagi nating ginagawa sa ating mga review, even yung mga dimensions, kinukuha natin yan para syempre sa mga gustong very detailed ang kanyang mapapanood na review. Well, itong video na to syempre, di mo na kailangan pang maghanap ng iba, andito na lahat. So, ito guys, yung mismong unit ng Poco X6. So, pagdating sa thickness, they have 7.98mm. So, it means that manipis lang tong smartphone na to. Especially kapag walang nakalagay na case, lalo mong ma-appreciate yung ano niya, yung ganda or something like yung nipis niya. Ano? So, ayan siya. Hindi siya ganun kakapal. And at the same time, idagdag na rin natin dyan syempre, gano'n nga ba kalapad to? Well, they have 74.24mm naman. So, hindi siya ganun kalapad, which is typical lang na lapad ng isang smartphone na meron dito. No? So, pagdating naman sa haba, ayan siya. So, meron siyang 161.15mm. And dahil dyan, sa dimensions na meron siya, kapag hawak mo tong smartphone na to, perfectly fit sa inyong mga kamay. So, napaka-comfortable hand grip nitong device na ito ng Poco. Ayan siya, di ba? So, by the way guys, maliit lang yung kamay ko, pero kita nyo naman, hindi ako nahihirapan hawakan tong device na ito. At pagdating naman sa colors options, meron kayong pwedeng pagpilian na tatlo. Andyan ang black, white, and blue. Which is itong mga kulay na to is very neutral na kahit na ano ang lifestyle mo babagay syempre. Ngayon naman sa design ng Poco X6, overall guys, ito yung physical appearance niya in terms of the design. Masasabi ko na classic design siya, which is pag tinignan nyo, di ba? So typical na design ng isang smartphone, which is yung pinakalikod niya is glass type, which is ayan siya, nagre-reflect yung pinaka-texture niya. So, most likely, yung mga ganito naman na design ng smartphone, elegant look yung pinaka-device na kahit na hindi ka gumamit ng casing or mismong phone lang yung gamit mo, talaga ma-appreciate mo yung pinaka-beauty nitong smartphone.
Isa pang sulit pagdating sa smartphone na to is yung pinaka-display niya. So imagine that guys, pwede mo na ma-enjoy dito ang inyong movie marathon or even yung mga panonood nyo ng mga Netflix series dahil meron na itong 6.67 inches display and hindi rin to tinipid ni Poco. Imagine that meron na tong Crystal Res 1.5K Flow AMOLED display na talaga namang perfect to guys, pang games, pang movies, and pang browsing. At hindi pa yon, no? Imagine that meron na rin itong dot display. It means that yung pinaka-camera na lang yung natitira sa pinaka-screen, kaya naman uninterrupted viewing experience yung pwede mong ma-enjoy dito. At kung gagamitin mo naman ito sa labas or outdoor, imagine that guys, meron na itong 1,200 nits, high brightness, di ba? So, it means that kahit na nasa outdoor ka, gumagamit ka ng device, di mo kailangan takpan, nakikita mo pa rin yung pinaka-content ng device. Sabi ko nga, ang gamit na display nito is AMOLED. Kaya naman, inadapt na rin ito yung mga technology ng ibang smartphone today sa market, especially sa mga flagship ng ibang brand, yung always on display, na capable lang po kapag yung pinaka-display ng device is AMOLED. So, ito yung feature ng unit ng Poco X6 na pwede mong i-turn on para, alam mo yon, palagi mong nakikita yung calendar or yung clock or even yung mga notifications, makikita mo sa kanya, ano. So, ito yung always on display and ang maganda pa dito guys, pwede mo siyang i-customize. So, hindi lang, alam mo yun, yung typical na default na watch yung makikita. But then, ayan o, pag pinatay mo yung pinaka-device, di ba? Commonly, sa ibang smartphone, watch lang. Pero dito, pwede mo i-customize, pwede kang pumili. And example, gusto mo yung may something like analog or digital clock or even yung customization ng pinaka always on display. Pwede kang maglagay dyan ng mga Bible verse, quotes, and whatsoever na gusto mong ilagay. So, try natin guys. Ayan o. So, as you can see, di ba? Hindi lang yung pinaka-clock yung nakikita. Ayan o. So, even the date meron. So, try natin ito. Pwede mo siyang i-edit. Ayan siya, di ba? So, meron dito nakalagay na signature. Ayan. So, pwede mo yan i-customize. Ayan o. So, example, yung nakikita nyo dyan, default na quotes, di ba? Na nasa Poco X6. So, pwede mo yan i-customize. Example, this one, lalagay ko yung pangalan ng channel natin. So, once na sinave mo yan, ayan siya, in-edit, and then, in-apply mo, once na naka-slip yung device, ayan siya, makikita mo na dyan yung nilagay mo. Ayan, di ba, lupit? Idagdag pa dyan, syempre, yung additional technology na inilagay ni Poco sa kanyang display. Imagine, guys, sa price na meron itong smartphone na to, naka-Dolby Vision na rin siya. So, para sa nga ba ang Dolby Vision? Well, ito lang naman guys, yung technology para mas lalo ninyong ma-appreciate yung ganda ng mga pinapanood or tinitignan ninyo doon sa mismong screen ng device. Kumbaga, mas true-to-life colors and very vivid yung mga kulay na makikita ninyo sa mismong device. At talagang balance ang technology na meron dito sa smartphone na to kasi maganda yung display, syempre, dapat maganda rin yung pinaka-sounds technology. Kaya naman, itong Poco X6 ay compatible na rin guys with the Dolby Atmos technology. Para syempre, habang nanonood ka sa magandang screen, ma-appreciate mo na rin yung sounds, di ba? So, pwede mo na dito ma-enjoy yung tinatawag na cinematic sound experience. Alam mo yun, yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung tunog. Yung mga, parang nanonood sa isang sinihan, no? So, ganito siya. Ito yung sounds na meron sa kanya. Naka-dual speaker and then pwede mong i-activate yung pinaka-Dolby Atmos technology. Not just for viewing guys, maganda yung display nitong smartphone na to. But then, in terms of touch, talagang ma-appreciate mo rin yung ganda nito. So, imagine guys, pwede mo na ma-enjoy dito yung up to 120Hz refresh rate. Kaya naman, silky smooth screen ang pwede mo ditong ma-enjoy. So, kung more on browsing ka, di ba? Nagbabrowse ka. So, talagang ma-appreciate mo yung technology ng 120Hz. Ayan siya. So, ang default nito pala guys is ano siya, adaptive. It means bahala na si smartphone mag-adjust. Depende sa kailangan ng display mo na refresh rate. Pwede mo rin tong i-manually set kung gusto mong nakalagay sa 120Hz all throughout yung pinaka-display nitong device.
So, ang maganda guys for the adaptive or yung default niya, mas less battery consumption kasi kung ano lang yung kailangan na refresh rate ng mismong device mo, yun lang po yung mag-a-activate sa pinaka-screen niya, no? At kung ikaw ay gamer, I think lalo mong ma-appreciate tong smartphone na to dahil meron tong mataas na touch sampling rate na umaabot ng 2160 Hz. Kaya naman, if mag-a-activate ka ng mga skills ng iyong laro, nothing to worry na hindi ninyo mapindot yung pinaka-button dahil guys, napaka-responsive na ng screen nito. Punta naman tayo ngayon sa pinaka-exciting part ng ating review. Walang iba kundi ang camera. So alamin natin, ano nga ba ang meron sa camera nito? By the way, they have triple rear camera. Yes, you heard it right. Tatlo po ang camera nito sa likod. So, isa-isahin natin ano nga ba ang purpose ng bawat camera. So, unahin na natin yung nasa bandang taas. So, ito yung main camera with 64 megapixel. So, ito yung responsible if you want to take a high-resolution photo. Ito po yon yung gumagana. Next is the 8 megapixel, which is ito yung nasa baba. Ito naman yung responsible for the ultra-wide shot. It means kung gusto mong kumuha ng mga malawakan na shot. Kumbaga, gusto mong mas malaki yung sakop, ito po yung nag-activate naman. And lastly, they have the 2 megapixel macro camera, which is responsible naman ito if you want to take a smaller subject. Yung mga maliliit na subject, yung mahirap i-focus using the regular camera. So, ito yung gumagana po, the macro lens. Ito yung sample shot ng 64 megapixel from Poco X6. Kung mapapansin ninyo, kahit na zoom natin siya, hindi nagiging pixelated yung image. So, yun naman talaga yung benefits ng isang mataas na megapixel na camera. One of the advantage as well ng main camera ni Poco X6, meron tong OIS technology. So, para saan to? Well, ito lang naman guys yung technology na responsible para pag nagtitake kayo ng photo, kahit na medyo shaky yung kamay ninyo, is hindi po or nalilesen yung chance na mag-blurred yung image. At kahit malayo yung pinaka-subject ninyo, nothing to worry ka na kumuha dito ng high-quality photo or clear image dahil meron na ito yung tinatawag na in-sensor zoom technology para kahit na yung image naka-zoom in, kinapture mo, hindi po basta-basta nagbabago yung quality, kagaya nitong sample natin. Kung isa ka sa mga mahilig mag-take ng mga images or photo in terms of low light condition, hindi na rin kayo guys mapapahiya sa Poco X6. Kasi meron na itong focal 1.7 aperture, which means kayang-kaya na nitong mag-take ng mga images or photos na medyo limited yung lighting. Kagaya nitong mga image na ito, kinuhanan ko yan around 8 PM ng gabi, and as you can see, clear and at the same time, detailed pa rin naman yung naging output niya. Sinubukan din natin syempre yung mga mode ng camera like the portrait mode nitong Poco X6. And as you can see, ayan yung result. By the way, that's an outdoor test na ginawa natin para syempre makita natin yung quality ng blur. Ang maganda dito, masasabi ko sa presyo na meron tong smartphone na to, ang ganda ng pagka-blur niya, napaka-natural. Kayang-kaya niyang i-separate yung pinaka main subject ng image dun sa background. As you can see, kagaya niyan, di ba? So, ang ganda ng pagkaka-blur effect niya. Hindi lang sa outdoor, even in indoor, maganda rin yung pinaka naging output nung portrait mode niya. Ito yung sample naman na image. At kahit limited yung lighting condition, nothing to worry kasi yung portrait mode nito is kayang-kaya makipagsabayan. Kagaya nitong image na yan, di ba? So, limited yung lighting dyan, but as you can see, kaya pa rin niyang i-focus yung mismong subject and kaya niyang i-separate yung background itself. So, sa ibang smartphone kasi kapag ganito na yung mga condition, yung portrait nila medyo hindi na ganun kaganda yung quality ng image. Ito naman yung sample photo na kinuha na natin nang naka-turn on yung HDR mode nitong Poco X6. So as you can see, kahit na nasa ilalim tayo ng puno against the light, so nakikita pa rin natin ng malinaw po yung subject. Unlike with other smartphone, kapag walang HDR mode, ang nangyayari dun sa image is nagiging black na lang, especially kapag against the light. Ito naman yung sample shot using the ultra-wide mode nitong Poco X6. Kung mapapansin ninyo, mas malawak yung kuha or yung sakop niya compared with the regular camera. So, meron tong 8 megapixel para kahit na mag-take ka ng wider shot is malinaw pa rin and at the same time, detailed pa rin siya kahit na i-zoom mo yung image. O, di ba? Hindi mo na kailangan pang mag-adjust or yung mismong subject, hindi na kailangan mag-adjust dun sa sceneries. Pwede mo na ngayon makuhanan even yung subject plus the sceneries itself nang hindi ka
nag-a-adjust or hindi nagsasacrifice yung detail nung mismong photo. Kahit low light condition, pumapalag din yung Poco X6 in terms of ultra-wide shot. Ito yung sample natin dyan guys. As you can see, hindi rin siya kagaya ng ibang smartphone sa price na ganito Yung iba kasi pag naka-ultra-wide tapos low light condition, alam mo yon, more on noise na lang yung nakikita dun sa image. Pero ito, clear pa rin siya. At syempre, sinubukan din natin yung 2 megapixel macro mode nitong Poco X6. And as a result, kung makikita ninyo, ayan kahit na yung subject maliliit, kaya pa rin niyang i-focus. By the way guys, papakita ko rin sa inyo yung kaibahan ng regular camera dun sa macro mode. As you can see, itong nasa kaliwa, kinuhanan ko yung subject nang naka-normal lang yung mode ng camera. So, hindi niya kayang i-focus ng malapitan yung mga maliliit na subject. Unlike dun sa kanan, tinurn on ko yung macro mode or sinwitch ko into macro mode. As you can see, kayang-kaya na natin mabasa ngayon yung mga words na nakalagay dun sa subject. Ito naman yung naging result during the time na record ng video kay Poco X6. So, ito is naka 60 frame per second. Normal mode lang yung pinaka video recording natin dito. And masasabi ko na quality na rin yung video recording niya, especially kapag outdoor yung location. So, ayan yun, di ba? And, syempre, hindi rin natin pinalagpas. Sinubukan din natin ito ng video recording. And then, at the same time, moving tayo. Ayan siya. So, tumatakbo-takbo pa ako dyan. And as you can see, so, rin naman, stable pa rin naman yung natin dito, yung video recording. So, unlike with other smartphones sa ganitong price, hindi siya ganun ka-stable. Pero ito, goods na. Maganda na to pang start ng mga video recording natin. Also, nag-test din tayo ng video recording ng naka-ultra-wide mode. By the way, pag naka-ultra-wide, default niya is 30 fps. So, hindi po yan tataas pa. Kaya kung mapapansin ninyo, dinahandahan ko lang yung pag-record ko dyan. Pero, ang maganda, mas malawak naman yung sakop ng camera. Ayan siya, di ba? And at the same time, ito naman yung low light video recording test natin for the Poco X6. So, kung mapapansin ninyo, malinaw rin naman yung video na kaya niyang i-provide during the time na nagre-record tayo. And then at the same time, low light yung condition natin dito. And also, ito naman yung sample video recording and pinaglaruan natin yung zooming niya. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, yung zoom nitong Poco X6, maganda rin naman. And at the same time, quality pa rin yung video niya kahit na sinuzoom in natin yung pinaka-subject. Ito naman yung result during the test ng front camera ni Poco X6. So, indoor to, as you can see, maganda yung niya, yung image na na-provide, napaka-natural ng color. So, ito naman yung outdoor front camera selfie. By the way, sinwitch ko yan into portrait mode. And as you can see, kahit na dalawa yung subject, during the time na nag-selfie tayo, naka-portrait mode nga, kaya pa rin niyang i-separate yung dalawang subject and at the same time, nabablurred niya ng maayos yung image. Unlike with other smartphone, kapag dalawa na kasi yung subject, tas naka-portrait mode ka, possible mag-blurred yung nasa likod or yung nasa harap. Or possible, isa lang yung ma-focus niya na subject. So, next naman is yung video recording in terms of front camera. So, ito siya. Ito yung naging result. Masasabi ko na maganda na to. And if you want a basic vlogging camera and gumagamit kayo ng front, ito, marirecommend ko itong Poco X6. Para naman sa security, masasabi ko na yung mga hinahanap natin sa isang smartphone, binigay na ni Poco X6. Kagaya nitong in-screen fingerprint sensor na napaka-responsive. Ayan konting tap ko lang dun sa logo ng fingerprint sensor, they automatically unlock the device. Also, pwede ka rin dito mag-add ng inyong face using the AI Face Unlock. Diba? So, ang maganda dito, napansin ko sa AI Face Unlock ni Poco X6, napakabilis niyang mag-unlock. Ayan hindi mo na kailangan pang itapat ng sobra yung mukha mo dun sa screen. And konting tapat lang, they unlock automatically. At ito pang malupit. Kung napansin niyo advanced and mataas ang specs nitong Poco X6. But even in durability, hindi ka pinabayaan ni Poco dahil certified to ng IP54. So, splash-proof protection meron po kayong aasahan dito sa device na ito. So, imagine, bigla kang, example, natapunan yung device mo na nakapatong dun sa lamesa. So, hindi siya basta-basta papasukin ng water. So, safe yung unit natin, di ba? Or something like bigla ka naabutan ng ulan. So, hindi mo kailangan mag-worry na basta-basta na lang papasukin ng water yung
device. Napaka-convenient nito, especially kung ang work mo more on outdoor. Ayan, so yung mga delivery rider natin dyan, perfect tong smartphone na to para sa price na may ganitong technology. Idagdag na rin dyan yung glass na ginamit sa kanya, which is the Corning Gorilla Glass Victus. Ito yung glass na matibay in terms of scratches or something like, alam mo yun, nalaglag siya ng medyo minimal lang. So, hindi siya basta-basta na nagagasgas or nababasag. So, hindi mo na rin kailangan pang lagyan dito ng mga tempered glass kasi yung Corning Gorilla Glass Victus, isa yan sa pinakamatibay na glass na ginagamit sa mga smartphone today sa market. Ngayon naman, punta tayo sa performance. So, ano nga ba ang aasahan natin na performance ng isang Poco X6? Well, guys, masasabi ko na hindi ito tinipid ni Poco. Imagine that, pwede mo na ma-enjoy dito yung Snapdragon 7S Gen 2 mobile platform na processor na talaga naman isa yan sa mga advanced na processor today sa market, especially sa price na meron ito. So, in terms of CPU, octa-core to guys, na kaya niyang umabot up to 2.4 GHz. And ang malupit doon, naka 4 nanometer technology na to. Kaya asahan ninyo na powerful yung performance nito but less battery consumption. So, for the GPU, they use the Qualcomm Adreno 710. Kaya kung gumagamit kayo ng or naglalaro kayo dito ng matataas na graphics na games, nothing to worry, kayang-kaya nang ma-play dito sa smartphone na to. Later on, ipapakita ko sa inyo yung mga game test natin. So, nag-test tayo ng iba't ibang top games today sa market using the Poco X6. And one of the good news as well, gumamit dito in terms of the RAM ng LPDDR4 times. Kaya asahan natin na in terms of multitasking, kayang-kaya makipagsabayan nitong smartphone na to. And for the storage, they use the UFS 2.2. Kaya naman kahit na isagad ninyo yung 512 gig nitong device na ito or yung 256 gig niya, hindi ka mag-worry na baka mamaya mag-hang yung pinaka-device. Dagdagan pa yan ng memory extension 3.0 ng Poco na talaga naman asahan ninyo na pwede nyo nang ma-enjoy dito yung mataas na performance na RAM ng isang smartphone. So ito is pwede nyo expand up to 12 gig. At hindi lang dyan natatapos guys. Itong smartphone na to ay merong 5,100 mAh battery capacity na naka 67 wired turbo charging technology. Imagine that, 44 minutes ang 5,100 ay kaya na pong mag 100% charge. So, kung gagamitin mo naman to, nothing to worry, kahit na first timer ka mag-smartphone, napakadaling gamitin ng Poco X6 dahil naka Xiaomi HyperOS na po ito, which is napakadaling i-navigate nitong smartphone na to, na kahit na ikaw ay ngayon lang nag-smartphone, ngayon ka lang nagsubok ng Android phone, and ito nga yung napili mo, kayang-kaya mo nang i-navigate. At hindi lang doon natatapos ang ganda ng isang HyperOS ng Xiaomi. Dedicated na rin itong OS na to in terms of multitasking. So, yung taas ng specs nitong smartphone na to is compatible po dun sa kanyang OS. Kaya naman, pwede mo na pong ma-maximize yung ganda and at the same time, yung performance nitong smartphone na to.